Sabik na pinihit ni Calix ang pinto ng kondo. Sigurado siya nandyan si Desra sa loob. Nakangiting pumasok siya pero ang kasabik ang nadarama, naglahot na palitan ng pagkadismaya. Di mahagilap ng mata ang inaasam niya. What welcomed him was the empty condo. Kung paano niya iniwan ang kondo kaninang umaga, ganun din ang nabungaran niya. Walang pinagkaiba. He shrugged as he took a step inside. Di niya alam pero nawala ang kasabik ang nadarama niya. Parang pakiramdam niya nakakabinging katahimikan sa buong bahay na dati di naman niya binigyang diin. Nakasanayan niya ang ganon ngunit sa pagkakataong to, parang may kulang. Tila may nagbago. Matamlay siyang nagtuloy-tuloy sa loob at inisa-isang kalagyan ang botones ng suot niyang business suit. Pagod na hinimlay ang katawan sa mahabang couch, pinakiramdaman ng sarili. Hindi itong Calix sa sanay mag-isa. Kalaunan mas umiral palalo si Desra sa buhay niya sa puntong parang ayaw niya nang pakawalan pa. Napahilot ang binata ng kanyang sentido. What took her so long? Dinukot ni Calix ang phone sa bulsa. He tried to call her stupid maid, yet nobody answered on the other line. He tried so many times but still had no answer. He is worried. Yes. Akma sanang titingnan ang braso na maalalang wala nga pala siyang relo. Shen insisted to buy a new one, however he declined the idea. Tingnan niya ang oras sa cellphone. Mahigit 30 minutos na nakakalipas pero di pa rin dumating ang dalaga. Has she run into an accident? Umiling-iling si Calix para burahin ang sumagi sa utak niya. Panay buntong hininga lang niyang hindi gumagalaw sa kinaupuan. Nag-aalala at di mapalagay si Calix at tatagpuan niya ang sarili, panay silip sa pasilyo. Nagbabaka sakali siyang nandun si Desra. Ngunit walang makita ni Anino ng dalaga. Where is that woman? Ilang minutong lulan ang taxi, narating ko rin sa wakas ang baba ng pribadong kondominium ng amo ko. Sinilip ko ang relo sa braso, 30 minutos na lang, mag-aalas 7 na. Malilintikan talaga ako nito kay Senyorito Calix. Kasunduan namin alas 6, dapat dumating na ako. Pagkababa ng taxi, may taxi ding nakasunod at tuminto. May bumaba din. Nabigla ako sa imaheng tumambad sa paningin ko. Mr. Joaquin? Nakilala ko agad sa suot nitong sombrero ko. Desra! Ang lalaking unang bubasag sa gulat na ekspresyon ng aking mukha. Anong ginagawa mo dito? Mababasukan ako dito? Gumiti ako ng bahagya. Kanino? Kay Mr. Dankworth. Ah, that answers my question about why you were with him at the party last time. I thought you were his girlfriend. Mahina pero dinig ko pang dagdag nito. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa aking labi. Di, sinasamahan ko lang amo ko. I see. Ngumiti ito. Sige po, Mr. Joaquin, mauna na po ako. Akma akong tatalikod na muling magsalita ito. Sang flat ka ba? Po? I own the flat here. San ba kay Mr. Dankworth? Sa 9033 po. Tamang-tama, 9030 ang sakin. Let's go together. Di na ako umimik at malalaki ang aking hakbang. Tinungo ang lobby hanggang narating namin ang elevator. Kailangan ko lang magmadali. Sigurado ko kanina pa naghihintay ang amo ko. Na makalabas sa elevator, agad ako nagpaalam kay Mr. Joaquin. Asan may payment to your GCash, Desra? Sige po. Dali kong sang-ayon ng saktong atras ko patalikod, biglang umalingangaw ang boses na Senyorito Calix mula sa ikabilang ibayo. Desra! Madilim ang mukha nito na hindi ko mawari. Nakita ko sa Senyorito Calix. Halatang nagtitimpi. Mabibigat at malaki ang hakbang tinalunton ang kinaroroonan namin ni Mr. Joaquin. Senyorito? Nang tuluyentong makalapit sa kinatatayuan ko. Mabilis ang palad, hinagip ang pulsuhan ko. Dito nagsalita pero nakatiimbagang. Akma akong igiyan na Senyorito Calix Palace na magsalita si Mr. Joaquin. Hey Desra, I'll call you later. Umitito at saka kumindad. Sige po, Mr. Joaquin. Babaning ako sa galit na lalaki. Napanguwi ako nang maramdaman na higpit ng daliri nito sa braso ko. Tila bakal at matutulog ang buto ko. Senyorito? Kahit di man to nagbitaw na salita, ramdam ko ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Nakita ko ang pilyong ngiti sa labi ni Mr. Joaquin habang pinasadahan ng titig ang amo ko. So, you're her boss? Panigurado ni Mr. Joaquin. I am. Got a problem with that? Dali namang sagot ni Senyorito Calix. Nagtagisan ka pa ito na matatalas na titig. Di ko malawad pero pakiramdam ko may pinaguhugutan ang titigan ng dalawa. No, not at all. I am just confirming. Si Mr. Joaquin. Now that you know, we shall take our leave. Malamig na sabi Senyorito. Let's go, Desra.
Opo. Agad akong humakbang pasunod sa amo. See you, Desra. Pahabol pa ni Mr. Joaquin. Lalong nilakan na Senyorito Calix ang hakbang, tuloy nagkabolbol ang hakbang kong sumunod dito. Di na ako nakalingon pa dahil sa pilitan akong kinaladkad na Senyorito Calix. Teka po, Senyorito. Animoy walang narinig ang amo kong tuloy-tuloy hanggang makapasok kami sa loob ng kondo. Malakas binalian nito ang pinto na halos mangalas na ang bisagra noon. Naipikit kong mata sa pagkagulat. Senyorito? Nagpumiglas ako ng akmang babawiin ng pulsuhan kong kanina pa nitong hawak. Subalit mabilis ang kilos ito at pabala din akong diniin sa pader. Halos sumiwali ang kaluluwa ko sa tindi ng gulat. Namalayan ko na lang kinoror na ako nito. Nakatukod ang kalimang palad sa pader at nanatiling nakapulupot ang daliri nito sa braso ko. Nakatitig sa akin na tila ba gusto akong kainin ng buhay. Ang gwapong mukha nito nagdidilim. Senyorito, hindi na po ako malilate sa susunod. Nabulol ako sa tindi ng kaba. Naratili kami sa ganong posisyon na mahabang sandali. Tayong hininga ng bawat isa ang gumagawa ng ingay sa paligid. Pasensya na po, senyorito. Pero hindi na ako nito binalingan at nagtuloy-tuloy na lamang na umayos ng tayo, tumalikod at pumasok sa silid na binalya ang pinto. Di ko alam kung pagkalit ko ba ang kinagalit nito. Siguro nga. Nangihina ang tuhod, pinagpahinga kong sarili at naupo sa mahabang couch. Na makabawi, pinilit ko maging okay at sinimulan ang trabaho. Mabilis ang kilos ko at ayoko na magtagal sa kondo. Walang 5 minuto tapos na ako. Nang palabas ako ng silid, biglang isang nabasag na ingay ang narinig ko mula sa banyo. Nag-alala ako at patakbong dumulog sa pintuan at agad na binuksan. Tumambad sa paningin ko sa Senyorito Calix, nakaroba, katatapos lang maligo. Subalit ang nakagaw na tensyon ko'y ang kamao nito, duguan at tumutulo. Senyorito! Nakita ko ang basag na salamin. Pinukol ako na Senyorito Calix ng titig na parang bumuon sa kaluluwa ko at naging yelo ekspresyon nito sa mukha. Sa halip sagutin ako, nilangpasan lang ako nito na parang walang nakikita. Di ko maiwasang mabahala sa dumudugong kamao nito. Tumalima ako at kinuhang kaahon ng pangunahing lunas. Akin na po, baka maimpeksyon. Dito nagsalita at hinayaan ako. Nilagyan ko ng alcohol at betadine ng sugat. Nakita ko na lukot ang gwapong mukha nito. Kagat labing nagpipigil para di mapadaing. Napansin ko na lang, inangat na Senyorito Calix ang kabilang kamay at inabot ang pisngi ko. Natigil ako sa pag-ihip, sabay tingala. Nandang nakaupo sa kama. Titig na titig sa mukha ko at parang tagos sa kaluluwa ko. Naparunok ako. Di ko alam pero ayoko magalit sa Senyorito sa akin. Ayoko may mga bagay na hindi namin mapagkasunduan. Ayoko ng damdaming to pero yun ang nadarama ko sa sandaling to. Senyorito? Sambit ko dahilan upang ilayon ng Senyorito Calix ang palad sa pisngi at para na kuryente. Dahil ito nag-iwas ng tingin hanggang natapos ako sa paggamot at pagbandahe, hindi ako nito binalingan. Ni salita wala rin akong narinig. Tahimik na tumalikod na ako. Tsaka pinagpatuloy ang napintong paglilinis. Naging malamig sa Senyorito Calix sa pakikitungo sa akin. Nasa sala to na pinagpatuloy ang gawain mula sa opisina. Di rin to kumain ng hapunan. Napapansin ko panay sulyap nito sa braso na wala naman tong relo. Nagkibit balikat na lamang ako. Di rin na nakikipag-usap o kaya nagbubukas ng paksa. Tahimik lang akong kumikilos hanggang sa natapos ako. Nagpaalam na ako. Tayong tanggol lang ang nakuha ko. Matamlay na nilisan kong kondo ng amo. Nakahinga sa ibabaw ng kama at sinuyod ni Calix ang bandage sa palad niya. Nakita niyang sulat kamay ng maid niya doon. May note. Sorry. Sad emoji. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Why is she sorry? Di naman siya galit kay Deza kundi sa sarili niya. He hated himself for acting so stupid. He was like a possessive boyfriend upon seeing his maid with another guy. He got pissed all of a sudden. What is he even thinking? Very unreasonable and stupid manner. Dragging her because he hates the person she's been with? Siyempre wala. And he hates this feeling towards her. He shouldn't feel this way but he can't help it. He was mad. Very mad. He wanted her to be in his possession which it shouldn't be. She is just his maid. Na hindi niya alam kung anong nangyayari. However, lately he's been so attached to her that he wanted her to focus on him. And what bothers him the most, why Desiree was with that idiot, not just once, but thrice. What is their relationship? For Pete's sake, it irritates him the way that celebrity idiot stares at his maid. Is he somewhat into her?
Are you not into her as well? No, mariing tanggi niya. She's important. She is a precious maid to him and nothing else. Mariing naipikit ng binata ang mga mata. Pabaling-baling siya sa kama. Tahimik ang paligid nang tumunog ang cellphone niya. Nakitang may mensahe ang maid niya. Stupid maid. May pagkain ako iniwan sa mesa, senyorito. Promise hindi na po ako malilate bukas. Calix sighed and put the device aside. Nakangusong nakatuon ang mata ng screen ng cellphone. Binasa ng senyorito Calix ang mensahe ko at di man lang nag-reply. Hanggang nakatalugan ko nang di man lang to nag-reply mula sa amo. Kinabukasan sarap ng pagkainan. Habang tong hininga ang pinakawalan kong nakatuon sa screen ng cellphone. Tumunog yon sa sobrang sabik. Binuksan ko pero hindi pala mensahe ng taong inaasahan ko. Si Mr. Joaquin ang nag-message. Mr. Sikat. Good AM, Desra. Mr. Sikat. I did send you my payment. Thanks by the way. Muli nagpakawala na naman ako ng isang buntong hininga at matamlay na nilapag ang cellphone sa tabi at di nagabalang mag-reply. Desra! Si inay na pinandilatan ako nang mapansin ang walang kabuhay-buhay na kilos ko. Sus Mariosap, manang, baka pagkaita na tayo ng biyaya na may kapal sa inaakto mo sarap ng pagkain. Sorry po, nay. Bilisan mo dyan at baka malate ka pa. Opo. Natapos ko rin ang klase na maski isang mensahe wala pa rin ako natatanggap na mensahe. Nang makalabas ako ng campus, sumaglit ako sa isang maliit na department store. Tumingin-tingin ng mga business attire. Maganda ako ng maaga para ko ma-interview sabak agad. Wala pang amo ko nang dumating ako ng kondo. Pinilit ko maging masigla habang sinimulan ng gawain. Alam ko nagdamdam ito at may bahagi sa kalooban kung gustong maging okay kami. Natapos kong trabaho alas 7:30 ngunit di pa rin dumating si Senyorito Calix. Di na tumawag kung matatagalan ba siya pag uwi. Naninibog kong inayos at sinoli ko ang mga nilutong kong hapunan. Sinilyapan kong orasan nakasabit at mag-aalas 9 na. Lumalalim ang gabi. Kailangan ko nang umuwi. Ayoko sana iwan ng kondo at gusto kong hintayin sa Senyorito Calix, pero kailangan kong umuwi. Dumating si Calix mula sa maghapong business meeting. Alam niya di niya maabutan ang maid niya sa kondo dahil alas 10 na. Mabuti na rin ang ganon. Ayaw niyang na-attach siya kay Desra. Again, an empty house welcomes him. The deafening silence strikes him and makes him feel empty. He was used to Desra's presence. She made his empty house a home. He sighed as he entered the condo. Sigurado siya kakaalis lang ni Desra. He can still smell her scent, her sweet and hypnotizing scent. Nilibot ang mata sa kabuuan ng lugar. Malinis na. Sumaglit siya sa kusina. May nakanda doong pagkain pero di niya pinansin. Nagtuloy-tuloy siya pumasok sa kwarto para magbihis nang may napansin siyang isang maliit na paper bag na nakapatong sa ibabaw ng kama. Kinuha tinalungkat ng binatang laman ng bag. It was a Seiko watch. May nakalakip na note. Bati na po tayo, senyorito. Sad emoji. Di napigilan ni Calix mapangiti. Stupid maid. Avoiding her now is vague. Nalimpungatan ako ng lakas ng ulan na may kasamang kulog at kidlat. Napangawi ako at naalalang butas nga palang bubong namin. Kumilos ako at kumuha ng pansalok ng tulo bago pa ako malunod. Napabuntong hininga ako pinagmamasdan ng tumutulo naming bubong. Kailangan kong mahanap ng mas maayos-ayos na trabaho. Di pwede maghintay na lang ako ng biyaya. Kailangan kumilos. Walang ganang dinukot ko ang cellphone sa bulsa ng tumunog iyon. Nagulat ako na mabasa ang pangalan sa screen. Senyorito Calix. Sobrang sabik dinala ko yon sa aking tenga. You stupid, I'm outside. Po? I said nasa labas ako. Come here at once. Diing utos ito sa kabilang linya. Nawala ang alalahanin ko sa buhay. Dali ako nagpaalam kay inay na lalabas para puntahan ni Senyorito Calix. Sabik na kinuha kong payong at malalaki ang hakbang, nilusong ang umiiyak na kawalan. Kumakabog ang puso ko sa kasabikan, tinungo ang kanto. Di ko na halos marinig ang ingay ng patak ng ulan at nilaman ang tenga ko ng pintig ng puso ko. Palakas ng palabas habang papalapit ako sa kotse ni Senyorito Calix sa di kalayuan. Napahigpit ang kapit ko sa payong at patuloy kong iniakbang ang paa. Nang mapansin ni Senyorita Calix sa papalapit ako, lumabas agad to ng kotse na hindi iniinda ang malakas sa patak ng ulan. Di pa ako tuloy ang makalapit, tinakbo nito ang pagitan namin at sinagad ako ng yakap. I'm home. Arito't nabitawan ko ang dalang payong. Napayakap ako sa basa nitong katawan. Di ko na malayan bumuhos na palang luha ko sa mga mata. Tsaka ako napagtantong mahal ko na palang amo ko.
Patuloy lang ang pagbuhos ng ulan ngunit di ko inalintana habang yakap-yakap ako ni Senyorito Calix. Di ko napigilang bumalong ang luha sa mga mata nang madama ang yakap nito. Doon ko nalaman ng damdamin ko na mahal ko na pala to. Labis palang pangungulila ko kay Senyorito Calix. Tezra? Sambit na Senyorito Calix. Umungo lang ako bilang sagot at pilit nagbawi sa kinubli kong hikbi. Po, bakit ka pala nandito, Senyorito? Bukas ko ng paksa. Nagugutom ako. Malambing nitong saad na nanatiling nakayakap sa akin. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ko. Kung ganon, bati na po tayo? Umungo lang din ako at saka nagbitaw mula sa pagkakayakap sa akin. Let's go, before we catch a cold. Mabilis ang kilo sa senyorito na binuksan ang pinto ng kotse. Tila ba naging sunod-sunod lamang ako sa pagkakataong yon at kusa ng sumama sa amo ko.